At kaugnay po sa paghahanda para sa seguridad sa State of the Nation Address ng Pangulo sa Lunes, makapanayam natin ngayong umaga, PNP spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo. Colonel Fajardo, magandang umaga po sa inyo. Welcome sa Unang Balita. Magandang umaga, Sir Ivan, sa lahat po ng tabi-subaybay sa inyo programa. Magandang umaga po. 100% ready na po ba ang puwersa ng Philippine National Police para sa SONA sa Lunes? Ilan nga ho ang i-deploy natin? Tama po, Sir. Handang-handa na po ang inyong pambansang pulisya at katunayan na po ngayong araw ay mag-send off ceremony na po tayo doon po sa mga madi-deploy po natin pulis. At sa kabuuan po ay nasa around 22,000 po ang ating i-deploy na pulis. Kasama na po dyan yung mga manggagaling po sa iba-iba ahensya po ng ating gobyerno. Pakilinaw lamang po, Colonel Jean, ito hong ipatutupad natin na gun ban. Kailan nga ho magsisimula? At dito lang ba ito sa Metro Manila? Linawin lamang natin, Sir Ivan, hindi po ito gun ban. Ito po ay suspension lamang po ng permit to carry firearms outside of residence at magsisimula po yan. At ipatutupad ito pong darating po na Sabado, 12:01 po ng Sabado, July 20 at tatagal po yan hanggang 11:59 po ng July 22. So 3 days po yan, yung suspended po ang PTC. Dito lamang po yan sa National Capital Region. Okay. Sakop din ho ba nito yung lahat na ng deadly weapons, ika nga? Kasama na po yan, Sir Ivan, para siguraduhin po natin na magiging ligtas ang pagsasagawa po ng ating SONA. At syempre, hindi babantayan din po natin yung ating mga lugar kung saan inaasahan po natin na magkakaroon po ng convergence of people po. Ano ho ba ang aasahan ng mga papasok sa Metro Manila at maging yung mga taga Metro Manila, may mga aasahan ho ba tayo mga itatayong checkpoint at inspection sa mga gamit? Yes, sir. At dahil na po dito sa SONA sa Lunes, ay kasama na rin po dyan, i-activate po natin yung tinatawag po nating Manila Shield, kung saan yung malalapit po na probinsya at rehiyon po sa Metro Manila ay magtatatag po ng mga checkpoint and border control to make sure po na mababantayan din po natin yung mga papasok at papalabas po ng Metro Manila. At dito naman po sa Metro Manila ay tutulong po ang inyong PNP sa pagmamanage at pagkokontrol po ng daloy po ng trapiko, lalong-lalo na po dyan sa kahabaan po ng Commonwealth at sa iba pa pong mga daan patungo po sa Batasan Complex. At habang papalapit po ang araw ng SONA, kumusta po ang ating threat assessment, Colonel Fajardo? Sa ngayon naman po, sir, ay wala naman po tayong natatanggap na anumang seryosong banta to disrupt po yung ating SONA at hindi tayo nagkukumpiyansa. Patuloy po yung ating koordinasyon sa ibang law enforcement agencies to make sure po na mapre-preempt at mababantayan po natin yung mga banta po sa seguridad po natin. Opo. Kaugnay po niyang pagbabantay sa seguridad, siyempre yung inaasahan natin dyan, yung mga kilos protesta. No? Kahapon daw kasi may gwardyang pinukpok daw sa ulo sa gitna ng isang rally. Ano ho ang mga paghahandang ginagawa natin kaugnay sa mga kilos protesta? Sa ngayon po, sir, ay nag-anticipate po tayo na magkakaroon po talaga ng mga protest action at yan naman ay taon-taon nilang ginagawa. Pero ang pakiusap nga natin, kung hindi po mabibigyan po sila ng permit, ay meron naman po tayo mga freedom parks at yan naman po ay ina-allow po sila. But ina-anticipate natin, part po yan ng ating contingency plan kung sakasakaling may magpipilit po na magmarcha, lalong-lalo na po dyan sa kahabaan po ng Commonwealth, ay may nakahanda naman po tayong seguridad para po dyan. Meron ho bang nabigyan ng permit, Colonel Fajardo? As of yesterday, Sir Ivan, we understand ay meron pong 2 o 3 grupo po na nag-apply po ng permit. But hihingi po tayo ng update ngayong araw kung meron po dito sa mga nag-apply po ng permit na mapagbibigyan. At hanggang saan lang po sila kung sakali? Kung sakasakali po na mapagbibigyan po sila, ang nire-recommend po natin sa LGUs po, particularly daan po sa Quezon City, ay hanggang Tandagsora na lamang po sila para masiguro po natin na yung talagang mga daan na malapit sa Batang Complex ay hindi po magkakaroon ng mabigat na daloy po ng trapiko. Definitely, yung Batasan Complex, off-limits po yan sa mga protesta. Ano po? Kahit po yung mga pro-administration, ganun ho ba? Tama po, sir. Meron din pong nagsisignify na magprotesta po na mga identified na mga na pro-government po. Kaya sila naman po ay doon naman po natin ilalagay po sa bansang COA po para medyo malayo po yung magiging pagitan po nila para maiwasan po yung tensyon. So, yan pong kahabaan po ng IBP Road ay sarado po yan sa daloy po ng sa trapiko at mag-i-implement po
ang MMDA ng mga rerouting scheme para masiguro po na yung mga pangunahing daan patungo po sa Batasan Complex ay magiging maluwag po para doon sa mga inaasahan po nating attendees for SONA po.